Alam mo ba na ang aral o doktrina na si Kristo ay tunay na Diyos ay dumaan sa matinding debate at may halo pang pamumuwersa ng isang emperador? Noong 325 AD, ginanap ang konsilyo ng Nicea, pero ito ang hindi sinasabi ng marami. Hindi papa ang nanguna, hindi apostol, kundi si Emperor Constantine na sa panahong iyon ay hindi pa binibinyagan sa Kristyanismo at nagtataglay pa ng paniniwalang pagano at pagkilala sa Diyos na araw na si Sol Invictus. Noong 325 AD, may papa, si Pope Sylvester I, pero sa konsilyo ng Nicea, hindi siya dumalo. Nananatili siya sa Rome at nagpadala lamang ng mga kinatawan. Hindi siya ang nag-preside, hindi siya ang nanguna sa desisyon ng konsilyo. Samantala, si Emperor Constantine ang nag-convene at nag-control ng takbo ng konsilyo. Kaya ang tanong, kung may papa na noong panahong yon, bakit hindi siya ang namuno sa pinakamahalagang konsilyong ito? Ayon mismo sa aklat na The Jesus Establishment, si Constantine ang nagpatawag sa mga obispo para dumalo sa konsilyong ito. Gastos niya lahat, all expense paid by the emperor, wika nga. Siya ang pumasok at nakialam sa usapan at gusto niyang matapos agad ang debate. May punto pa nga na ang gusto niya, sunugin ang mga argumento at reklamo para walang magtalo. Hindi ito simpleng religious discussion, may kontrol ng kapangyarihang pampulitika, pananakot at pamimilit. Ang tanong noon, Diyos ba si Kristo o nilikha lang? Si Arius nagsabi, may panahon na wala pa ang anak, kaya hindi siya kapantay ng ama. Ang ama lang ang tunay na Diyos. Subalit ang aral na yan ay tinutulan at ang naging desisyon ni Constantine ay hindi pumabor kay Arius. Sa huli, ang naging pasya na pumabor sa kagustuhan ng emperador, lumabas ang Nicene Creed na nagsasabi na si Kristo raw ay tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos, hindi nilikha. Pero ayon pa rin sa aklat, maraming obispo ang nahirapang tanggapin ito at tila napilitan lang sumang-ayon. Dahil bakit? Nandyan ang emperador na pinakamakapangyarihan sa kanila. Pagkatapos ng konsilya ng Nicea, hindi ito naging simpleng paniniwala, naging usapin na ito ng parusa. Ang tumutol, itiniwalag sa simbahan, at pinarusahan pa ng estado. Partikular na binanggit ang dalawa sa obispong nanindigan at hindi ito tinanggap ay sina Secundus of Ptolemais, Fionas of Marmarica. Sila ay itiniwalag at pinatapon, at ang kanilang isinulat, ipinasunog. Ngayon, isipin mo ito. Kung ang simbahang Katolika ay may papa bilang pinakamataas, bakit wala siya sa konsilyong ito? Bakit hindi siya ang nagdesisyon? Sa halip, isang emperador na hindi pa tahasang tinatalikuran ang paniniwalang pagano ang nagpasya na may kasamang pamimilit. Kung ang aral na ito na si Kristo ay tunay na Diyos ay mula talaga sa Diyos, bakit may pamimilit? Bakit may kaparusahan sa mga tumututol? At bakit isang hindi pa ganap na Kristiyano ang naging sentro ng desisyon sa konsilyo? Maliwanag kung gayon na ang aral at paniniwalang Diyos si Kristo ay hindi lumaganap sa pamamagitan lang ng simpleng pangamaral, sa kabila na iyon ang utos talaga ni Kristo sa Biblia, kasi wala naman talagang aral si Kristo na lalapatan ng parusa ang mga hindi tatanggap sa aral at ebanghelyo niya. Pero ang kanilang pamamaraan ay sa pamamagitan ng pamimilit, pananakot, at may kaakibat na kaparusahan para sa mga hindi tatanggap sa aral na ito na ipapataw ng simbahan at estado na iisa lang nung panahon na iyon.